Na naman ba yung mga... Aray. Hello guys, I'm back for the part 2 po. Okay, so i-continue na natin kasi mahaba na to. Hindi na to kaya i-download niya sa YouTube kasi mahaba kasi ang storage niyan. So ito, so kinupute ko naman po yung dating ko sa live guys. Ha, buburahin ko muna to ha. Para may ano naman to. Kaya na ba guys? Paki-share na ng live ko. Ito. So yan. Yan. Okay na. Okay, so dito naman na tayo sa tinapos ko na po yung ano natin dito. Yan, mga ito. So, 11 to 18 po tayo ha, kung kakayanin. Mahaba to eh. So, number, ano naman na tayo? So, number, paka-share na lang ng live ko, paka-send ng badge, okay? Arithmetic sequence and discussion, guys ha. Number 11. Pakibasa lang yung number 11. Find the 11 terms in the sequence 3, 4, 5, and 6. So, hanapin yung 11 terms. Find the 11 term. Kapag ang given, which is the 3, 4, 5, and so far. A sub 1 natin, ang given is 3, tapos ang common difference is 1. Ganun lang. Tapos, ang n natin is 11. Pero yung a sub 11, yun na nawawala. Got it? Ganun lang. So, ayun yung gagamitin natin for the a sub n natin, which is the 11. So, a sub 1 natin is 3 plus 11 minus 1 times common difference, which is the 1. Then, simplify kayo na mahala. 11 minus 1, PEMDAS po tayo sa PEMDAS. Mauuna parenthesis ha, hindi po yung addition, mali yun. 11 minus 1 is 10, times 1 is 10 talaga. So, kung makita, baka kasi magkaka-error din. 13 ang sagot. Gets? Ganun lang. O, di ba 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayun, 13. Yan tamang sagot. Okay, number 12 po tayo guys. Number 12. Nakakulog kasi eh. So, ang nawawala, pakibasa niyo na sa picture. Find the 20 terms of the arithmetic sequence 17, 13, and 9. So, find 20th term. Get? Pero ang gano, sequence natin 17, 13, 9, and so far. A sub 1 natin is 17. Tapos hindi natin, minus lang. So, 13 minus 17, 13, 40, 50, 60, 70, negative 4. Tama. Tapos, a sub 20 natin, ay na nawawala. Tapos, ang n natin is 20. Ganun lang kasimple. Very basic para sa inyo. Mga criminology student dyan, kung nanonood kayo, matuto kayo ng arithmetic sequence. So, a sub 20 is first term natin, which is the 17. Plus, quantity of, pangatong sulat. Daan. Plus, yung n natin is 20, minus 1, times d natin is negative 4. Then, simplify. 19 yan, kasi 20 minus 1 is 19, times negative 4.
Positive times negative is negative. 9 times 4 is 36, 33. 76. Okay, rules of integers po tayo kung naalala nyo. So, ano mas malaki? 17 o 76? 76. So, negative yan. Pero minus yan. 76 minus 17 is 61. Para mali. Wrong. Hindi pala 61. 7, 8. 6 minus 7 cannot be. Mahiram ka ng 6. 16 minus 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ano na to? 59 na to. O, diba? Tama, sagot natin to. Okay? Ganun lang. 18 viewers, manood lang po kayo, ha? Dali, magkukulog na kasi. Number 13. Medyo mahirap lang ito i-analyze kasi sabi daw, find the last term of the sequence 5, 10, 15, and so far 2, 42 terms. So, guguhitan natin to. Ito yun. So, find the last term of the sequence to the 42 terms. Gets? Pakibasa. Ayan. Kaya ba? Saburahin natin to. Okay, number 14 po tayo guys ha. Ay, 13. I'm sorry, 13. Number 13. Pakibasa yun nasa picture. 13. Find the last term of the arithmetic sequence find the last term of the sequence 5, 10, 15 and so far 242 terms. So, ang hinahanap last term of the sequence. Yung last, wag mo sasabihin last kasi masama yun. Pero word lang naman. So, yung pinakadulo, last. So, ang given kasi, di ko nasusulat, ang given kasi, A sub 1 natin is 5. Tapos, ang D natin is 5 pa rin. Pero nawawala kasi yung 42 terms. So, titignan natin. N natin is 42. Yung pinaka last term yan. Kasi ang 42 last term na po yan. Ang mawawala. Last term po to. Okay, substitute lang naman. Ito na pala. So, 42, ganun lang kasimple. So, A sub to 42 is equal to yung 5 plus yung N natin is 42 minus 1 times common difference is 5. Isasap na yung basta sa formula for the arithmetic sequence. Pemda sa parenthesis. So, 42 minus 1 is 41. 41 times 5. 5, edi ano na to. So, 20 sa 5. Edi 210. So, 210 ang tamang sagot. Napakasimple lang. Ilang? Number 13 lang yan ha. Pero medyo mahirap yung number 14. Derive pa yan. O, diba? Haba naman ito. Pag ganyan. Okay, burahin na natin ito. Parang nagmamadali kasi ako eh. May lakad kasi ako. Charot lang. Tatamad lang ako lumabas. Okay, number 14. Number 14. Pakibasa yun na sa given.
ay yung nasa question. If A is equal to 5 and A sub n is equal to 395 and D is equal to 5, find the value of n. Okay, ang given natin is A sub 1. Ang A sub 1 natin, wala tayong A sub 1. O nga, A sub 1 natin, number 14 ba? Is 5. Tapos, ang ano natin, ang A sub n natin is 395. Tapos nun, yung D natin is 5. Ang nawawala is question mark. N nga nawawala, di ba? So, substitute lang. Okay, substitute lang. So, 395. Kasi SF1 natin is 395. Tapos yung 5, substitute lang. N lang nawawala, medyo mahirapan. Common difference natin is 5. Distribute mo to. E di ano, positive 5n minus 5. Combine like terms. So, since 0 yan, cancel out nito. Matitira, 395 is equal to 5n. Divide boses by 5 para maiwan si n. E di ano na to? Ang tamang sagot natin, 5 divided by 39, cannot be yan. So, magiging, ano na to? 7. Remainder, 4. So, 79 ang sagot. Tama ba? 79. Kung kampating po kayo mag-derive, pwede. So, just go lang. $79 ang tamang sagot. Yan. Kung ayaw maniwala, mag-derive na kayo. So, walang problema. So, A sub n. N lang nawawala, di ba? Medyo mahirapan pa tayo. So, papasok natin tong ano na to. Pasok to. E di equal is n minus 1 times d. Medyo mahihirapan pa tayo doon. Distribute to, edi ano na. Kailangan to mamay 79 ha. Edi nd minus d. Hirap no? Mahirapan pa tayo sa ginagawa din. So, distribute mo to like this. Magiging plus yan. May 1 nd. Divide boses by d. Kailangan magdiderip ka ng formula. So, n lang nawawala, di ba? A sub n minus A sub 1. Baboy. Naulan eh. So, minus A sub 1 plus D over D. Ito yung magiging formula for the n natin. Substitute lang. A sub n natin is 395. Minus si A sub 1 natin is 5. Tapos yung common difference natin is 5 over D is 5. Cancel out yung isipin yon, matitira is 395. Kasi pag dinivide mo yan, parehas din dito, edi 79 ang kalabasan. So, ito na yung tamang sagot natin. Halos the same lang po siya. O, diba? Get it? Get it na? Yun lang. Kung marunong kayo mag-derive. Baby. So, kung may check-in tayo, mag-check-in tayo. May maniwala. So, sabi dito, 79 daw ang sagot. A sub 79 is equal to 5 plus 79 minus 1 times D. 78 times 5. D
Di ano na to, 390. Kasi 8 times 5 is 40, 34. 35, 39. Dito mama, so 395 ang sagot. So halos tumama na po yung isapin natin. Yan, okay na tayo, di ba? Gets na? Get na? Tapos na natin to. Nga ba eh. Paka-share na lang po na live ko guys ha. Sa part 2 naman po yung yung more problem po sa arithmetic sequence para hindi siya nakaka-boring. Isa ako doon sa mga mahina sa analytical. Kaya pakitulungan naman ako. Cherries. Kailangan magaling ka mag-analyze at reading comprehension lang dapat kailangan pag-aralan, di ba? Okay, number 15 tayo. Common difference na nawawala. Number 15 po tayo, guys. Number 15, if a sub 1 is equal to 5, a sub 7 is 17, and n is equal to 7, find the common difference. Ang dali lang naman yan. So, given is a sub 1 is 5, tapos, ang a sub n natin, ay a sub 7 natin is 17, then, yung n natin is 7. Yung common difference ay nawawala. Ganun lang. A sub 7 is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, substitute lang. Napakadali, di ba? Common difference na nawawala, di ba? Kaya di muna. Then, simplify. (6d). Transpose sa kabila yung sa yung 5. Magiging minus yan. 70 minus 5, 6d is equal to 6d. E di na to? 12 yan. Divide versus by 6. Okay. Ito yung magiging common difference natin. Yan. Ay maniwala mag-derive po tayo. So, a sub 1, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, ang gagawin natin, i-transpose dito. So, a sub n minus a sub 1 minus, hindi pala to. Di-distribute pa yan. Sandali lang. Yan talaga. So, n minus 1 times d. Divide boses by n minus 1. May iwal yung d, di ba? Yun ang hinahanap. A sub n minus 1 minus a sub 1 over n minus 1 is equal to d. Ito yung magiging natin, formula for the d. Huwag kayong mag-memorize, mag-derive na lang po kayo. Ganun lang. So, sa copy na lang yung a sub n natin. A sub n natin, gawin na natin a sub 7. Given na po yung 7 ha. Ibibilugin ko na lang para sure po tayo. A sub 7 natin 17 minus a sub 1 natin is 5 over n natin 7 minus 1 is equal to d. Simplify. Magiging na to? 12 over 6. Di yan? Then, tamang sagot will be d, 2d. Yan lang. Diba? Napakadali. Diba yung derivation for the natin, yung d natin? Depende. Nawawala yung d, diba? 15, 16, 17, 18, ang haba.
Okay, the 16 terms of a arithmetic sequence is 48. If the common difference is 3, find the first term. Dali lang, madali lang yan. Derive lang talaga pag may kailangan. I-derive mo lang yan. Kung ano yung nawawala, ikaw na mismo bahala mag-manipulate. Kaya na ba? Nakaka-boring naman ipasok. Your name is in my head. Okay, burahin na natin ito. Nagkukulog na siya. So, number 16 po tayo. A sub 1 ang nawawala, di ba? Okay. A sub 1 natin. Ang nawawala. Number 16. Pinasa ko na po yung question, ha. First namang nawawala. So, given is A sub 1 is nawawala. Tapos yung ano natin, common difference natin is D. Common difference natin is D po tuloy, 3. Tapos ang N natin is 48. Pero yung A sub natin 16 term is 48. Yan lang, derive lang naman. So, 16, A sub 16 is 48. Yung A sub 1 natin is nawawala. So, susalat ko muna to. Ang 9 natin is 48. Copy na lang. Sandi natin is 3. Paano mag-derive? Solve muna. Sige po. Mamaya pa, Matthew. A sub 1 na nawawala. Madali mag-derive, huwag ka na mag-memorize. Kailangan magaling ka mag-algebraic manipulation. Okay? So, 48 A sub 1. 48 minus 1, bendaps yan, is 47. Time is 3. Hindi ka pwede mag-calculate kasi bawal yan, ha. Pero pag board exam, may calculator ang arithmetic sequence. Meron yan. 7 times 3 is 21. 20 carry 2. 141. So, medyo mahirap. So, transpose sa kabila yung 141. 48 minus 141 is equal to A sub 1. Negative yan. So, negative 8, 9, 10, 11. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 93 ang sagot. Ano yung magiging A sub 1 natin? Tama ba? 93. So, derive natin, sabi ni Matthew, paano mag-derive ang A sub 1 ang nawawala? So, ganito. So, A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times d. So, A sub 1 ang mawala, mag-manipulate po tayo. Ang gagawin natin dyan, distribute mo to. A sub n is equal to A sub 1, edi nd minus d. Ang hirap. Transpose sa kabila nito, pwede naman sabay-sabay kung gusto nyo. Para sa isa-isa para mas makita. A sub n minus nd is equal to A sub 1 minus d. Hindi naman pwede divide versus by d kasi may minus. Mali yun. Transpose sa kabila yung d like this. Di magiging A sub n minus nd plus d is equal to A sub 1. Tignan natin kung to tama. Okay na, tumama na. Ito yung A sub n natin. Ito yung pwede. Hello po, Chinese name. Ayan. Pag A sub 1 natin yung nawawala, so ito po yung, de-derive. Yung A sub n natin, gawin na natin A sub 16 kasi yan na nawawala eh. Okay, A sub 16 is 48. Minus ang n natin is, multiply mo lang. So, 48
times common difference natin is 3. Tapos yung common difference natin is 3. Is equal to, ang hirap naman ito. Lipat tayo ha, para hindi masyado makita. Yan. Is equal to a sub 1. 48. Multiply mo to. So, 8 times 3 is 24. Carry 2. Di 124 to. Plus 3. Oh, left to right to ha. 48 minus 124 plus 3. Diretso mo na. So, para sa akin, teka, para mali. Hindi to, ano to. May carry 2 yan eh. Sandali, para mali. Mali ata. 144 yan. So, 48 times is 144. Hindi 124. Mali pala. So, medyo mahirap. Mano-mano tayo sa 144 minus 48. Hindi pwede yung calculator ba? Bawal yan. 14. Mangiraming 14 tapos 13 yan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 96. So, 96 plus negative 96. Mas maliit na ng 144 kaysa sa 96. E di ano na to? Negative 93. Tumama ba? So, tumama na. Adi okay na. Wala na tayong problema. Yun lang. Yan. Okay na tayo ha. Kasi copy na lang po ha, guys. Nahirapan kayo sa arithmetic sequence. Wala, ayaw yata mag-drugs. Yan. Para makita natin yan. Sige. Go gets na. Nag-gets na daw. More, sabi ni Matthew. Magmo-more pa tayo. Matthew, naitinda mo na. Plus po to ha. Parang ang pangit yata yung pagkaano ko. Plus natin. Kasama ko ex ko na yon, I need advice. Bakit? Nagsama na ba yung ex nyo? Naku, matindi yan. Kausapin mo yung ex mo kung nagkakatuluyan kayo. Pag ayaw nyo, so, ayaw mo na lang. Wala na tayong magagawa dyan. May nagawa. Thank you sa pag-follow ng live ko. Saan kayo ng badge? Maglilamos din ako. Ay na ba? More daw, more. Wala na kasi magmamore yan kasi ayun na yung picture yun yung sasagutan ko. Okay na, bubrahin na natin to ha. Okay na ba? Sama daw yung ex niya. Nako, masakit yan ha. Mag-usap kayo ng masinsinan ng sikreto ha. Sa pag-ayaw ng ex mo, wala ka na magagawa. Baka ayaw yung sayo. Kung bibigyan ng pagkakataon ng ex mo, huwag mo lang gagawa ka na ng mas nakakasama sa'yo ng dati. Kaya, ex eh. Sakit ah. Sana bumalik ka na ng ex kung may pagkakataon ng ganyan. Advice na talaga. Mat lang po tayo, Marian. Hindi yung advice ha. Alam mo yun, nahihilo ako. Init kasi eh. More daw sa ni Matthew. Okay, number ano na tayo? Number 17. Ito more na po talaga yan. N ang nawawala. So, in the arithmetic sequence 8, 5, 2, and negative 1 and so far, which term is negative 25? Ang nawawala nito ay N. Derive po tayo. So, A sub N is equal to A sub 1 plus quantity of N minus 1 times D. So, N lang nawawala. So, ganito. ND minus D. Hirap, no? So, papasok mo to. Ganun lang. Palabas natin to. Magiging ano na siya? A sub N minus A sub 1 plus D is equal to ND. Divide boses by D. N lang nawawala, di ba?
di naman din magiging formula natin, a sub n minus a sub 1 plus d over d is equal to n. Yun yung magiging formula for the d natin. Pero, yung general po yan, Kasi magbabago talaga yung a sub n natin kasi yan ang nawawala, di ba? Yan. Di ba yung s sub n natin, gawin natin yung, n sub 25. So, n sub 25 minus f sub 1 plus d over d is equal to n. Substitute lang. Ano mag-given natin? Given natin, sige nga, susulatan natin to. So, given is a sub 1 is equal to 8. Tapos, d natin is negative 3. Tapos, ang a sub 25 natin is negative 25. Pero ang nawawala, ang n natin is nawawala. Kasi sabi nga nasa question, number 17 is, in the arithmetic sequence is 8, 5, 2, and negative 1, which term is negative 25? Ganun lang. Substitute lang naman. So, negative 25 minus, sub 1 natin is 8, plus yung common difference natin is quantity of negative 3 over negative 3 is equal to n. And then simplify. Simplify lang naman. Tatama ba itong 12 na to? So, negative 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 33. 33 plus, positive times negative is negative 3. Dito tayo. Sub 25 po kasi, given na po yan, blood. Paano po naging sub 25? Kasi ito po yung given. Ang nawawalan po kasi is n. Basahin natin yung given. In the arithmetic sequence 8, 5, 2, negative 1, and so far, which term is negative 25? Ang nawawala ng term natin is n. Yun lang. Given na po yung, yung a sub 25. Given na po, which is the negative 25. Ang hinahanap is n. Yun lang. So, mag-ano po tayo, magganyan po tayo. May kulang tayo yung n natin, di ba? Yan. Dito tayo, parang di tayo magkasya. Bakit po naging 25? Kasi given na po yan. Given na po yun yung given na natin yung sa question natin. Negative 25 po. Ang hinahanap natin yung, yung n natin. Literal po yung terms natin, which is the n. Given na po yung is n25 na po yon. It means, yung natin, yung a sub 25 natin is given, pero ang nawawala yung n. Kasi which terms is negative 25. Ganun lang, gets, blood? Okay? So, ayan, i-compute natin. So, negative 36 over 3. Ano magiging sagot natin? Pero since pares sila negative, magiging 12 na po ang sagot. Ito yung magiging n natin. Get? Yan. Okay na ba? Given na po yung yung a sub 25 natin, ha. Ito na po, nakalagay na po sa question ng number 70. Pakibasa na lang po kung malinaw ang mata nyo. Okay? Hindi ako galit, ha. Ganun talaga yung boses ko. O, sige, pag-compute na lang. Kung ayaw mo ng ganyan, kung ayaw mo ng ganitong derivation, very direct substitution. Tapos kung ano yung nawawala ng n nyo, doon ang lalabas ang given. Doon ang lalabas ang sagot. Doon na lang. Katulad nito, yun ako mismo bahala. O ganito, nagtatrust issue po tayo. So, a sub 25, given na po yan. Ganon. So, negative 25, a sub 1 natin is 8, plus yung n natin nawawala, minus 1, tapos common difference natin is negative 3. Kung ayaw mo ng derive, magganyan ka na lang. Kung nagdudulo. Next live ka na mag-blood, di ka pa ata grade 10. Next live ka na blood, di ka pa ata grade 10. Eh, di niya kasi alam, kaya nagtatanong siya. Kaya mo na huwag nang awayin si Vlad. Kaya nagtatanong siya.
So, ano to, derived po to. So, negative 3n, positive 3. Medyo mahihirapan pa tayo dito. So, bagawin na natin sign nito. Tanggalin natin yung parenthesis. Hirap na ito eh. So, urong natin to. Yan. Okay na. Bakit na ganito? So, positive times n times negative 3, di negative 3n. Ganun lang. So, ilipat natin sa kabila. So, ano po talaga term si negative 25? A sub 25 po ba or a sub 12? Sub 25 po talaga yan, ang given. Blood. Ilang. Yung 12 po, ay yung magiging n natin. Small letter n. Yun yung kasi n talaga. Ha? Bakit po ba ang sub 12 ang sagot mo? N lang po talaga yan. Iba naman po yung sub, iba na po yung n niya. Ayan po talaga. So, kung ay maniwala yung n natin, check-in natin. Sure ka ba dyan? Ano pong tanong? Ito po yung tanong, Brooksky. Number 17. In the arithmetic sequence 8, 5, 2, and negative 1, which term is negative 25? Which term is negative 25? Okay? Balik ba na tayo dito? So, negative 25. Tapos sa kabila, magiging ano na siya? Negative 8. Ay, kung by like terms po. Ayan. So, i-compute natin to. Kung may like 10, so 11 yan. Hindi magkasya. 11 minus 3n. Transpose sa kabilang 11. Negative 25 minus 11 is equal to negative 3n. Ang pakiusap lang, ang n ang nawawala kasi siya yung nawawala. Kasi pag a sub, A sub 25, given na po to. 12 terms, tama po kayo, 12 terms. Ayan, 12 terms. Nalalaos na ako. Sakit. So, yan. Combine like 10. So, negative 36 equal to negative 3n. Divide boses by negative 3. Di magiging sagot natin. Di 12 to talaga. Okay. Yan. So, 12 po talaga. Yan. Okay lang, hindi kita inaaway lang. May na talaga ang pagka-analytical thinking. Ilang. Baka may na talaga sa reading comprehension. Kaya nga, so, a sub 12, see? Negative 20, hindi po a sub of 25. Okay. Hindi po given si sub 25. Sige. Ano ba yan? Nalilito kasi ako. Ayan kasi nakalagay eh. Ayan, ganon. Ay, di baliktad to. Okay, a sub na po si negative 25. So, n po is equal to 25. So, 25. Matthew, balik grade 1. Uy, inakasar niya si Matthew. Tignan natin sa natin. May problema tayo sa word problem nito eh. Hanga. Kung kasi na yung magkakamali dito. Screenshot natin. Mag-ano muna tayo. So, tayo. Gone math po tayo. Tinatamad ako. Wait lang. Kasi tayo. AI po tayo. Ano
Ba yan? Ako ba baliktad? Number 17 na. Picture natin para mas guess tayo. Ito lang. Ano tayo. I-edit ko muna to ha. Yes po, grade 11, baka sa GenMat po yan. Ayun, number 17, basahin nyo. Wait lang. Camera natin. Nagkakabaliktad yung problem eh. Sandali lang. Tama ba? Ayan. As a copy. Malalaman natin AI kung tama si Vlad. Hindi po given si sub 25. Wait lang. Ginagabi na ako dito. Picture tayo yan. Photos. Sa kanilalamunan ko, grabe. Wala ka na mag lesson dyan. Base lang yan sa calculation mo po. O, sige po, Vlad. Ano nangyari? Select natin to para tatanggalin natin number 17. May na ako talaga sa analytical best Yan. Malalaman natin. Hindi po ako nag-calculate, hindi ako nagka-calculate. 12 po talaga, ito yung sagot Yan. Pakita natin. So, ito po si TikTok Taco. So, basahin ko na isa-isa kay TikTok Taco. So, sabi daw ni TikTok Taco, let's solve the problem by step. Given arithmetic sequence 8, 5, 2, and negative 1, sabi daw po ni AI, first term is a sub 1 is equal to 8, common difference is d is equal to 5. Minus 8, d is equal to 5 minus 8 is equal to negative 3. We want to find n such that a sub n is equal to negative 25. Ito nakalagay kay AI. A sub n is equal to negative 25. So, mali pala. Hindi pa tumama pala ako. So, sabi daw ni AI, we want to find n such that a sub n is equal to negative 25. The formula for the nth term of an arithmetic sequence is a sub 1 is equal to a sub 1 plus a sub n is equal to a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Substitute the known values. Ito na po. Ang a sub n natin, yung given po talaga is negative 25. Ay, meron na po ako sa YouTube channel, Radical at Logarithm naman tayo. Meron naman po, Matthew. Punta kayo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Di mali pala ako. Di mali to. Ito. Burahin natin to ha. Kay AI at ito. Ayan. Pero mali yung sulat ko. Pero tama na yung computation. So, gawin na natin ang s sub n natin ay n natin, di ba? Hoy, wag na kayo mag-away, masama mag-away yan ito. Sabi daw ng AI. So, answer, the terms negative 25 is the 12 terms of the sequence. O, tama. Mali yung writing. Burahin na natin itong mga ganito. Burahin natin to. Ang pangit Ayan. Baburahin na natin to para magkakalito sa mga nanonood Okay, tama na yan. Huwag na kayo mag-away dyan. Yan. Ba yan? Burahin na natin yung n na to. Mali yung interpreted ko. O, tama si Vlad, no? Gawin natin n na nakakalito minsan pag word problem. Ala. Yan.
Wait, AI po tayo. Tapos nag-AI talaga ako bago ako nag-solve. Okay na po yan? Okay na po? Yes, okay na po to, broski. Na mali yung interpreted to. Binara ko pa yung ASAP 25. Yun lang. O, diba? Galing. Kagaling. Kala ko nagkamali ako sa pag-solve pero mali lang yung interpreter ko. O, ito na po yung AI ha. Ayan na, basahin nyo na lang po. Peace po tayo ha, yun Vlad. Buti naman na paalala mo sa akin yung mga ganyan, okay? Hindi naman ako galit sa pagsasalita ko. Ganun talaga ako magsalita. Ganun. Eh sabi nga na daw iba, ate bakit po kayo galit ko magsalita? Sabi, ganun talaga ako. Kasi pag hininaan ko yung boses ko, hindi kayo naririnig. So, sayang lang talaga yung boses ko. Okay? Yun na lang. Peace po tayo ha. Sabi po ni God, to make the peace, wag lang po tayo mag-away lang. Peace po tayo. Okay na. Tapos na tayo ha. Okay na yan. Baka naman yung number 18. Analyze natin mabuti to. Grade 7 na po ako first day. First day ka pala, broski. Grade 7 ka na pala. Ay, tama-tama yung arithmetic sequence yan. Aka, saan yung number 18? Ayan na. Mali interpreted ko. Baliw. Kinakabahan yung first day of school Ano nararamdaman kapag nag first day of school ko? Kinakabahan kayo, natatawa kayo, or anything? Anong pakiramdam? Pangit naman kasi pag first day of school introduce yourself, di ba? So, balikan natin yung comment dito. Okay na ba? May tanong pa kayo dito sa number, Ayun lang, natatakot pa baka tumayo sa room. Mo na elementary na naranasan ko ng ganyan. Hindi ako pinasiyar ng teacher ko, sama talaga Pero pag college, kahit anong oras, pwede ka mag-CR Pero pag elementary, high school, hindi rin tapo pwede Tatapusin mo yung lesson Ayun, yung basintabi sa kumakain makapasok ka kayo. Okay na po yung number 17 Number 18 po tayo. Gets? Nagets niya? Okay na ba, Vlad? Naiintindihan mo na? Eme. Wala, ayaw nang bumaba. Ayan. Okay na tayo, ha? Sige, mag-log. Sige, mamaya po, Matthew. Tapusin na natin to. Ano ba itatanong mong log? OMG? Ba't OMG? Sige, salamat daw. Pag log yung pinag-uusapan nyo, alam mo yung mga technique? May formula yan. Meron ako sa YouTube channel Yan. Buksan ko yung ilaw. Okay. Okay, ano na tayo? So, number 18 po tayo. Nasta po to. Haba kasi to Number 18. Okay, number 80 pakibasa. Find the number of terms in the arithmetic sequence in which a sub 1 is equal to 2.5, d is equal to 1.5, and a sub n ba to? Is equal to 13. Sagot. May nawawala. Find the number of terms. Number of terms. No, na naman tayo. Number of terms natin Ito ang given Given natin is a sub 1 natin
2.5. 2.5. D natin, 1.5. Tapos, ang A sub n, yun na naman, is 13. Yun lang. Ang 13 po kasi, the n term. Ano yung nawawala? Yung n natin. Get? So, ang A sub n natin is 13, di ba? A sub n is 13. So, mag-formula po tayo para pakita. A sub n natin is 13, di ba? 13. Tapos, A sub 1 is natin is 2.5. Last times the n natin is nawawala. Common difference natin is, ayusin mo, 1.5. So, combined like terms, magiging ano na siya. Transpose sa kabila to. Di ano na to. Erase ko muna to. Okay, so pag ginano mo siya, wait lang. 2.5 is equal to n minus 1 times 1.5. Di, ano na to? So, whole number to, tapos may decimal. Ganito pag ganyan. Minus. Pero mas matas yung ganito. 2.5 yan. So, maglalagay ka ng 0, ay alay mo to. Di, ano na to? 5. 205. So, 10.5 or 10 and 5 tenths. Pero, distribute mo to. Ay, di pa pwede distribute to. Mag-ano ka pa. 8 ones agad, sabi ni Broski. Tama. Very good. So, ano to? Divide boses by 1.5. Kung gusto nyo mag-combine like this, walang problema. Basta, may lalabas naman yung n natin. Hello, Eri. Hi po. Anong grade ka na po to? Ha? Anong grade po ito? So, sa GenMath, baka meron yan. Grade 11 and 12. Kapag sa, grade 10, pero to grade 10 kasi may arithmetic sequence yan. Mathematics na module sa college, meron yan. Arithmetic sa sequence ang pinag-aaralan dyan. Ano? Nagla-live. Wala na, natapos na. Transpose sa kabila yung negative 1, magiging ano na siya? 8 na siya. O, diba, gets? Yan. Tama po ba 8? Yes po, tama. Wala po kasi calculator ng arithmetic sequence eh. Hindi ko alam ang caltech nito eh. Yan. Okay na. Get na? Ay, mag-comment kayo kung mali talaga yung pagka-analyze ha. Terms po to, terms. Yan. Okay na ba? Sino tanong mo sa mo? Matchy sa logarithmic. Bigay ka ng given. 90 to 20 parang haba naman yun eh. Mamaya, sasagutan natin yung part 3. Okay na po yung 8 ha. 70, matuto ka na ha. Wala na ba si Matthew? Gugutusan sa nanay ko eh. Mahaba na to. 54, na. Sige, mag-PM ka doon sa Mag-PM ka sa account ko. Pag-usap. Random question lang ng upcut. Si Chloe. Nagpo-post din niya ng mga ng math doon sa UPCAT. Sa live. Banda mo na si Chloe. Expert siya sa math. Kalo ko naman ganun. PM mo na lang kasi sa Facebook pwede isend ng picture. 'Di ba, Matthew? Sayang. Eto pag lag po kasi ganito. Ano ba lag nito? Kunwari,
nag nag-solve ka ng log problem. Yung word problem, hindi. Yung ano lang, question lang. Kunwari, meron ako dito ano, sandali, may kopya ako dito sa log eh. Wala pala akong kopya. Sige, mag-isip ako. I think, yung log natin, wala akong word problem sa logs. Pero yung ganitong question, let's say, pwede exponential. Mas maraming pa exponential. So, mag-exponential po tayo. Let lang. So, kunwari, let's say, n raised to the power of 10. Sample lang naman, ha. Wala po ko maisip. Mag-i-enlive na po ako, eh. Sandali lang. Punta tayo sa YouTube para sigurado tayo. Alright ko. So, ano tayo? Logarithmic. Loss of logarithm. Example. Pag exponential equation, logarithmic equation, magkaiba yun. Pero, i-apply mo siya sa loss of logarithm kung alam nyo. Okay. Wait, paggawa ako ng question sa AI. Ano ba example nito? Mag-example po tayo ng ganito. Ayan. Exponent yan, mali ka. Logarithmic yan. Mali ito. Yan. Ito katulad nito. Yan. Ito katulad nito. So, kunwari ito. Matthew. Yan. Mag-enlive na po ako kasi mag-uus pa ang pinggan eh. So, log of 3, 162 minus log of 3. Ito, ganito. Ito, single logarithmic. Ay, ano to? Expanded to. Sige, solve natin to. Tayo natin to. Sulatan natin. Tapos na tayo dito ha. Burahin na natin to. Mugas pa ang pinggan. Hindi pa ako tapos. Yan. So, solve na natin to. So, sabi daw dito, log of the 162 minus log of 2. 162 to the base of 3. 162 to the base of 3. Tama ba? To the base of 3. Minus log of the, ano to eh? Division rule po to. Yan, pag ganyan, ito, match ito mga basic na kailangan natin malaman. So, ang tawag dito, quotient rule of the logarithmic. Kasi kapag ang log of the, ano natin, n natin is a minus log of the b sub n, so magiging ano na siya, magiging log of the n a over b. Ganun ang formula yan. Ganun lang, napakasim, fraction form lang yan, ganun. Eto katulad tong case na to, babalik natin dito. Expanded yan, so ang sagot into single logarithmic. Ganun lang. Pagpapagawa daw ng question, so the same lang po yung substitution. Kasi pag hindi yan magkapare, may problem po tayo. So, 162. Di-divide mo lang. So, magiging ano na siya, log of the 3, 162 divided by 2. So, 16 divided by 2, edi, ano na yan, 81 na yan, 81. So, ang problema, Matthew, ang target matanggal natin yung sub, mag-isip ko kayo ng exponential form. So, 3. So, I take 3. So, 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. 27 times 3, 7 times 3 is 21, kaya 2. 81. So, ilang beses sa 2, 3, 4? 4 yan. So, log of the 3,
times 3 times 4. O, tama, 4, 27. So, ang gagawin mo dyan, lipat mo dito, pababa, kasi logarithm, magiging 4 log of 3. So, 3. So, identify, ano mo tawag dito? Identify, hindi ko alam naman tawag dito eh. Kapag pares sila ng 3 dito sa sub, magiging 1 na po yan. So, magiging 1 na po yan. I'm sorry. Mali. Pwede cancel out para kayo. Maging 1 na to. Oh. 4 na po talaga sagot niyan. Pwede cancel out pa rin. Ang tawag dito is identify rule. Naalala ko na. So, identify rule. Kasi kapag ang log of the n natin, kapag ang n natin is always ganito na lang. Ganun lang. Naintindihan naman na Matthew. Tignan natin sa picture. Yan, 4. Ang galing, 4. Naintindihan ko na. Ay, putek. O, diba nakuha mo na? Madali lang yan. Kung alam mo yung mga formulas or yung properties ng logarithmic. Pero mas mahirap dyan, Matthew, yung exponential equation. Mas mahirap yung exponential, equation. Kasi mas busisi talaga. May calculator yan. Paano what if gawin natin, mag-isip tayo ng given. Wala na akong maisip ng given eh. Wait lang. Ito, mas matindi to. Teka lang. Ang pangit naman na ito. Wala po akong maisip eh. Ito mas matindi to eh. Yeah, product yan. Matindi yan, Matthew. Sige, sagutan natin. Mag-us pa ang pinggan eh. Ang given po kasi niyan ay ito. Ito, naiintindihan mo na, Matthew. Sababrahin ko muna to ha. Puro ang given kasi is expanded, Matthew. Ang hinahanap, single logarithmic. Depende sa teacher nyo. Okay, so ulatan natin to ha. Log 5. Okay, log of the 500. Yan. Di ko kabisado yung yung change the base and rate of logarithm. Doon ako nahihirapan. Minus 2 log. Tutulogin na kita. 2 log. I'm sorry. Aga lang. 5-2. Hindi ko memorize yung magganto eh. 5-2. Tama ba? Aray ko. Nangangati talaga ako. Plus log 432. Ayan. Plus log 432. Pag minus yan, quotient rule yan. Pag gawin log of 5 of 2, ganyan? Sige, wait lang. Plus log 4 of 8. Tignan ko lang. Ito, pag given is expanded. Yan, tama. Double check ko na yung given ha. Log of the 500 minus 2 log. Yan, okay na. Sige, sub na tayo. Kung kakayanin. Pag gawin log of 5, 5 raised to the power of 2, 5, alin dyan? Saan mo nakuha yung log of 5? 2 raised to the power of 2 or 2 squared? Saan yan? Hindi daw. Hindi. Sige po. Pag ganyan, Matthew, makinig, go lang ate. Etong given kasi expanded. Nag-e-expand kasi may mga sign naman na nalaman na nakikita. Pag given ko po kasi expanded, translate into single logarithmic. Kapag ang given kasi ang single, mas mahirap expanded. Okay, so go lang. Obserbahan natin mabuti yung mga terms na to. Magkakapares ang ganito, since ganyan, quotient rule yan,
at tsaka na to. Ang gagawin natin dyan, quotient rule po to. So, log of the 5, to the base of 5, 500 over log of the, may problem po tayo dito. So, dito muna tayo. So, 2 log of the 5 is 2. Tapos, problema nito, plus, ganyan, multiplication to eh. So, maging ano to. So, log of the 4 to the base of 4, 32 plus, I'm sorry, mali. 32 times 8. Yan. Nakalimutan ko na yung basic nito eh. Tignan na natin. Nakalimutan ko na yung, eto di-divide to. So, problema, etong 2 na to. So, tignan natin yung sample. Nakalimutan ko na. Okay, parang binabalik lang. So, ang dapat lang gawin, babalik natin to. Nakalimutan ko na yung mga basic nito eh. Log of the, yan, 500. Eto, papabalikin mo to. Magiging exponential yan. So, ano to? So, 2 times 2. Yan. Yan. Di ano na to? Tama, Matthew. Pag tinaas mo lang yung 2, so magiging 2 squared na to. Tama po kayo. Yan. Ayaw ko ba? Hindi ka ba kabisado ito? Nakakalimutan. Nag-focus din ako sa differential equation eh. Yan. Ano ba gagawin natin? So, divide natin yan. So, 4 divided by 50. Mano-mano. 1 yan. Tapos, 4. Di 2. Di 8. Di 125 to. So, log of the 125. Kasi 500 divided by 4 is 125. Tama ba? 32 times 8. 2 times 8 is 16. Carry 1. 25. So, 256. Tama, 100. Tignan na natin. Ano magagawin natin? Tignan ko example para hindi ko ba kapisado eh. Okay, gets ko na. Ang gagawin natin dyan, Matthew, tama, 256. Tapos, change the base na po para maging sa base. Same base. O, sige po. Change the base. O, yun lang. Ano ko, ang hirap. Change the base na ba? Ha? Hello po, Archie. Hello po. Same the base ba? Same the base. Tignan na, observation ko mabuti. Bakit naging 125, sir? Sir Archie? Ito po. Ay, shit. 500 divided by 4 po. Ito, 125. Mano-mano natin. Sandali. Tama ba? 48. Tama. 125. Tama ba yung pinagagawa ko? Ang hirap naman nitong sample na to. Change the same ba? Okay, gets ko na. Hirap talaga mag-mathematician. Pistik. Okay. Eto, ang target natin matanggal to. Is the base. Ito. 4 times 4. 4 times 4, 16. Times 4. 64. O, di ano na to? Di 4 raised to power of 4. 1, 2, 3, 4. Arithmetic sequence. Okay.
A sub 4. Hindi ganun yan, ma'am. Hindi daw ganun. Saglit lang. Ito yung sample, it's me Archie. Ninaya ko lang to. Hindi daw ito. Ayan yan. Base 4. Ay, nangangalay ako. Ito, focus na natin to. Using properties. Magugas pa akong pinggan eh. Up 5 ang given. Wait lang. Para may problem po tayo. Sandali. Wait lang. Double check natin no. Okay. Ka lang. Loko to si sample to eh. May calcul ba tayo? Saglit lang ano. Tayong calcul. Oh, nawawala yung calcul. Halika. Sige, it's me Archie. Wait lang ah. So sabi daw, not log of 125 base of 5. Log of 4. Yeah, sige, ano natin, double check natin sa calcul. May trust issue po tayo. Wala, 5 is 500 minus 2 log of the 5. Lintik. Sali lang. Ano natin, nakakalito kasi yung number, anong sample to. Of the 5. Last log. Double check natin kung tumama yung 7 ko. Baka may problem po itong ano to. Teka lang ah. So, isa 4. Is 32. Tapos, log of 2. Dapat 7 yan. 7 to. 7 to, ano, it's me Archie. Yan. Ito yung calcio. Sabi daw ni it's me Archie. Teka lang. Babalikan natin. Log sa 4,500. Dapat yung log of base to the 4. Sige, balikan natin is me Archie. Yan. So, 125 yan. Dapat 720 ito. Babaw natin to ha. Matthew, kung nanonood ka man, babalikan natin is me Archie. Parang iba yung properties niya. Mali siya. Tuloy. Yan. Yan, 5. May calculator na to, Matthew. 7, no? Yan. Yan. 125. So, ano na to? 5 times 5 is 25. 25 times 5, 25. Hindi na 125. Hindi tatlo to. Hindi sabay-sabay na to. So, bababa natin magiging 3 log of the 5 and 5 plus
Wag na kayo mag-away. Ano lang to, nakakalimutan ko na to eh. Yan, 4. Edi, cancel out na ito. Maging 1 na to. 3 times 1 plus 4 log. Edi, ay, I'm sorry. Mali. Kasi 1 na po yan. 7 po ang sagot. Di, ano na. 3 times 1, 3. Gets mo na yan, Matthew, sa maging 7. Yun lang. So, minamali si It's Me Archie. Di ganon yun. O, diba? So, babalikan natin. Log of 4 is 500. Log of 500 sa 4. Base 4. Kasi ang given po yung It's Me Archie, ito po yung given. So, log of 500 sa to the base of 5 minus 2 log of 2 to the base of 5 minus log of the 32 to the base of 4 plus log of the 8 to the base of 4. Baka namali ka lang, It's Me Archie. Baka naano ka, nalito ka. Bakit naging 125 kasi? Ganito. Ito pag minus yang quotient rule of logarithmic kasi naka-fraction bar yan. Diyos mio, oy. Okay lang yan, okay lang. It's not a race lang po. Yeah, practice lang. Ito po yung 5 It's Me Archie. Ito po. Hindi po yung 4 given po to. Hala, mali po yan, ma'am. Mali naman kasi yung lagyan ng log sa ilalim. Mali daw. May mali ba ako? Wag lagyan ng log sa ilalim. Wag na lang daw. Wag na lang ba? Ano ba basic na ito? Ewan ko dito sa calculator na to eh. Okay. Oo nga, ang babay natin eh. Ano na. Wait lang. Gago. Pinagagaman mo. Ayan. Sige, baguhin na natin. Ito din given, oh. Ayan, Ismia. Ito pa. Ayan. Sige, baguhin natin para hindi nakakalito. Yung marimar. Ayan. Ito pa yung given, oh. Sa chili mat, oh. Ayan. Nalito sila. Sige, baguhin na natin to. Medyo nakakalito. Baguhin na natin to. Ayan. Delete natin. Nagugus pa ang pinggan eh. Papagalitan ako. So, ito baguhin natin to. Sadalatin natin to. Log of the 500 to the base of 500. Ito babaguhin natin to. Magiging ano na siya. Ba eh? Teka lang, nai-delete na ako. So, ito, minus. Nai na natin log of the 5. Ayun natin ito para hindi magulo, ha? Mugas pa ang pinggan eh. Babalikan ko na yung sample natin to, ha? Yan. Spiyo, marimar. Okay lang yan, It's Me Archie. Lahat naman tayo nagkakamali. Nobody's perfect. Ato. Gawin natin to. Papabalikin natin to. Ako tayo sumula to. Ito, papabalik natin. Gawin natin exponent. Ayan. Para papabalikin natin. Ito. Gawin na natin log of the, yan. 32 times 8. Parehas lang naman eh. Ayan, ito na to. Hindi, ano na yung sagot niyan? Ba yan? Okay. Tama po. Simplify pa to. Mga trabaho to eh. Yagi. Yan. Ito. Magulo kasi pag susulat ko. Kaya ganun eh. Yan, log of the... Ano na to? Ito, pag-alaway natin to.
Adi, ano na to? Ay, ano to? Baboy. Hindi po tour to. Ba yan, mali-mali pa. Mahirap pa naman maging perfect. Easy. Yan, hindi 4 na to. Eto na yung kalabasan. Yan. Ano ba? Yan. Ito na po. Ba't naging po? Yan, namali lang yung sulat ko. Nagkamali lang. Okay na po. Okay na po. Walang log sa ilalim. So, lininisin natin to. Para, kasi si Ismi Archie, nagtuturo ng math yan sa university, baka makita. Mali pa rin. Di, ano na to, log of the 500 divided by 4. Yan. Mali pa rin. Ayan, okay na. Magwas na pong pinggan. Yung sa part 3 naman yung arithmetic sequence na, goods na po. Ano, Matthew, naintindihan mo na? Magtuturo ka rin, it's me, Archie. Interguess mo naman tayo. Nutusan ako ng nanay ko eh. Goods na, okay na ba? Nandito siya. Ayan. Nandito yan. Yari na naman yan. Mahirap mo naman kasi mag-content creator pag nagmamat ka kasi minsan nagmamali. Si Calculus B nga nagmamali minsan eh. Kaya nobody's perfect. Kaya na ba na may natutunan sa logarithmic Matthew? Kaya na magugas pang pinggan. So eto, sasagutan natin to. Yan. Etong 19 to 24 ha, mahaba yun eh. Sige, mag-ilam na po. It's me, Archie ha. Mag-live po ako mamaya. Mag-gusto na ako pinggan. Ilang. Sana may matutunan. Diba? Yan. Sige, wait na po ako. Sige, kailangan ko na mag-live. Mag-gusto na ako pinggan. Sige, babalik mo na ako ha. Download ko na to mamaya. Bye-bye. Live po ako mamaya. Siguro mga alas 7. Ano natin? Sakit ng kamay ko eh. Sige po. Balik po kayo mamaya ha. Okay, bye-bye mga ito yung mga natutunan. Thank you po.